makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama yours truly, ako po si Attorney Cam. At syempre, shout out ayan, sa mga nanonood sa atin via social media worldwide. Ayan po, live na live po kami sa DZRH News Facebook Live, sa DZRH News Television Facebook Live, at kung naka-open na inyong YouTube, i-type nyo lamang po DZRH TV 4K live stream. Live din po kaming napapanood sa mga cable channels. Andyan po ang Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, ang Destiny Cable Channel 129, ang Cable Link Channel 3, ang Bicol CATV System, ang TVZ Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV, at syempre yung sa mga relay station natin at yung mga nakikinig po sa talapihitan sa kanilang radyo. Magandang gabi po. Dahil po sa inyo, number 1 na naman po ang DZRH. Thank you so much. Ayan, sa pinakahuling survey, no? Both Metro and Mega Manila sa Kantar po, tinanghal na nasa unang posisyon ang inyong lingkod, ang DZRH. Ayan, kaya naman patuloy po ang aming mga tulong, ang aming mga programa na magbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Public service, ika nga. Siyempre, andyan ang Operation Tulong, ang Public Service Hour, ang Lunas, at syempre andyan po ang DZRH Usapang Legal. Every weekend marami pa rin po kaming mga programa na inihanda para po sa ating mga tagapakinig. Yung ating mga masusugid, loyal listeners, loyal viewers, maraming salamat po. Ngayon po, ang topic natin may kinalaman sa utang at saka po sangla. Sabi nila kapag nagigipit sa Bombay kumakapit. Hindi pa, joke lang po. Pag nagigipit, sabi nila, sa utang kumakapit. At syempre, di ba yung ating mga negosyo nila, parang 5-6, ano po, no? Tapos everyday, naniningil sila, ganun po. Hanggang sa na-adapt na rin siya, marami na po tayong mga lending companies na gumagawa na ganito. Provided na itong mga lending companies po ay registered sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, iba po ang
ang certificate, no, na binibigay po o lisensya doon sa mga nag-a-apply na regular lending activities. Iba rin po ang kinukuha, no, na registration for online lending app. Yung certificate, no, para sa online lending app. Kasi yung online lending app, kahit isa lang po ang may-ari, may activity sila on ground and then meron sila online lending app sa cellphone, kailangan po meron din po yung registration. Dahil mas mabilis po kasi na makakuha ng mga prospective customers sa pamamagitan ng online. Pero mas vulnerable, no, ang mga sumasali dito. Kumbaga, dahil nga mabilis yung click, mabilis yung pag-decide, wala nang effort, no, send lang. Kailangan ng other registration for this one, no, other license for this one. Ngayon, ang problema lamang po, no, may mga iba na hindi po rehistrado sa Securities and Exchange Commission na kapag nagbigay ng pautang, it's either scam po siya or grabe katindi maningil at grabe mangharas, mang-stress sa mga nangungutang. So, hindi po dapat pinapayagan ito. Kung meron po kayong nautangan na wala po palang registration sa my Securities and Exchange Commission, pwede nyo po itong i-report. Diba? So, marami po tayong klase, no, ng sangla at utang. Okay? Maraming pwedeng pagkunan ng pera, no? Lalo kapag halimbawa, kailangan mo ng agad-agarang pera. Okay lang po na tayo ay mangutang. In fact, ang mga negosyante po sa Pilipinas, lahat yan may utang. Ang mga business owner, ang mga malalaki ang negosyo, yan po ay may utang, no? Sa bangko, maaaring sa kakilala, at kung saan-saan pa, no? Pero nababayaran. So tayong mga maliliit na tao, kaya naman kahit nasa middle class, okay naman po umutang. Wala pong problema yan. Basta importante, babayaran. Hindi mo babalahurain, hindi mo babalasubasin, tama po ba yung term ko? Dahil hindi ka na makakaulit. Diba? Tama ba yon? Oo, maraming mga nangihiram. Basta may testing tayo. Pag first time hindi nagbayad, wala nang second time yan. Halimbawa ikaw, mangungutang ka. Kung kaibigan mo yan, friendship sa kaopisina o kaya friendship mo sa dating eskwelahan mo, pag nakautang ka, minsan hindi ka nire-require na magbigay ng collateral. Okay? Lalo kung mga mamalilit na utang, 500, 300, ganun, 1,000, yan. Okay lang yan. Pero pag di ka nagbayad, tandaan mo, FO to, ha? Friendship over to. FO to. Friendship over, wala ka na sa friends list niya, and kasama pa, mayroon pang kasamang marites yun sa mga dating classmate nyo. O kaya sa mga kaibigan ninyo. Pero kung halimbawa, hindi mo kakilala, o kaya ni-refer lang sa'yo, and then, kailangan mo ng malakihang pera, for example, 100,000 pataas, hihingaan ka ng collateral. So, ano yung mga pwedeng i-collateral mo na merong kang pag-aari? Okay? Tandaan mo, pag magko-collateral ka, dapat pag-aari mo. Hindi pag-aari ng ibang tao. Unless otherwise, meron nabigyan ng special power of attorney. Ito nakakalungkot sa ating mga kababayan. Meron akong kakilala, tatrabaho abroad. So, kayod sa abroad. So, may mga binibili siyang property na ini-invest niya dito sa Pilipinas. Usually, mga lote. Yan, mga lupa, no? House and lot, medyo mahal na.
Ang problema, so nakapangalan sa kanya, nabili niya, na-process yung title, nakapangalan sa kanya. Ang hirap naman dalhin ng mga title mo kapag babalik ka sa trabaho sa ibang bansa bilang isang OFW. So ang ginawa niya, pinatago niya sa magulang niya o kaya naman sa kapatid niya. Ganon. Ang nakakalungkot dito, isinangla yung kanyang property without his consent, without his knowledge. So, hindi ko alam kung finorge ba nila yung SPA, tapos para maibigay yung titulo na kunyari, in-authorize sila na pwedeng magsangla, gamitin collateral yung kanyang mga property, or binigay lang yung titulo, syempre title na yun. Tinanggap, tapos nagkaroon sila ng kontrata. Remember, ang title natin, dalawa lang yan. So, isa sa owner, isa sa Registry of Deeds. So, kung halimbawa, wala na sa'yo yung title mo, diba ang hirap na mag-file ka ng affidavit of loss where in truth and in fact, alam mo na isinangla pala ng kamag-anak mo na pinagkakatiwalaan mo. Dito nagkakaroon ng dilema, nagkakaroon ng lamat ang pagsasamahan ng isang pamilya kasi nandoon yung yung akala dahil kapatid naman mapapatawad o kaya mabait naman yan si ate without actually thinking kung gaano kahirap kitain yung pera na pinambili niya doon, yung kanyang hard-earned money. No, hindi natin alam yung klase ng pagtitipid niya para makaipon ng ganun, para magkaroon ng investment and then co-collateral mo lang without his knowledge o kaya without his consent. Yun ang mga hindi po pwede, no? Masakit. So, yan po yung pag-uusapan natin, more about mga utang. So, ano ba yung mga iba't ibang klase na usually nasasangla, no? Sabi nila, yung gadgets. Medyo mas mababa lang, no? Tandaan po ninyo, pag kayo nagsasangla, hindi yung same amount nung value ang binibigay ng nagpapautang. Usually, lesser yan. Kaya nga, pag nagpapautang sila, mas lesser ang value, mas bigger yung value na nakukuha nila. Yun yung consideration pa na isa, di ba? Kung bakit, or dahilan, reason behind, ba't sila magpapautang. So, pag nagsangla ng gadgets, kapag mga iPhone yan, ay mamahal yan. Okay, mga Samsung. Pero mas lower ang value ng price. O kaya, usually, sinasangla, sasakyan. Not necessarily sasakyan, yung ORCR. Binibigay dun sa pinagsanglaan. Or pwede naman, not only the ORCR, maski yung physical object, like yung sasakyan, kapalit ng uutangin. Okay. Usually, pwede rin isangla, pawnable, yung mga alahas. So, depende siguro. Pero yung gold kasi, kaya madali siyang masangla. Una, madali siyang tubugin, madaling gumawa ng ibang design. Yung diamond daw kasi, hindi kasama or hindi madaling isangla. Parang I beg to disagree. Kahit ang diamond kasi hindi madaling isangla, may mga iba na may bumibili dyan. May sikat nga na viral na isang company na bumibili ng mga diamonds, right? Kasi iba pampalayas daw ng malas yan tsaka mga negatibong enerhiya. I don't know. Ano ba sa feng shui? Ba't may mga diamonds? May mga iba naman kasi kaya bumibili ng diamonds ay dahil birthstone nila, diba? O kaya naman sabi nila, pag medyo tumatanda daw, kitang-kita na kapag nagpa-pearl na. Hindi pa ako nagpa-pearl. Pwede ba isangla yung mga perlas? Pwede naman kasi may mga perlas po na mga mamahalin. Tapos especially kapag ang kanyang baseline ay gold tsaka diamond. So ibig sabihin, yung mga jewelries, pwede rin po isangla yan. Pwedeng sa kakilala mo or pwedeng sa mga pawn shop. Pero again, lesser ang value na ibibigay sa'yo. Okay. Uy, ito. Sangla ng titulo. Yan, usually, ayan po, no?
sinasangla po natin kapag may title tayo, no? Galing sa Registry of Deed. Pag nangailangan tayo, parts, Mars, neighborhood. Kailangan namin ng cash. So, pwede bang isangla namin itong property? Ang nangyayari po, minsan hindi na natutubos. So remember, mas mababa ang value na ibinigay nung creditor dun sa debtor, nung yung nagpautang. So ibig sabihin, kapag hindi natubos itong pinagsanglaan, usually, ang common thinking na mga nagpahiram ng pera, automatic. Matik yan. Amin na tong lupa. Tsaka, hindi po automatic yun. Siyempre dadaan pa sa proseso. Okay? Kung halimbawa nagkasundo naman kayo na, sige, hindi na mabigay yung pera. Hindi na mabigay yung balik yung perang hiniram. Tapos nag-decide kayo na, sige, bilihin na lang namin. Depende sa usapan ninyo. Kung halimbawa, prior usapan nyo, sanglabili, o kaya naman yung after that, so nag-execute kayo ng deed of sale covering yung buong price market value ng property. Para, syempre, mapunta na sa inyo yung property. 'Di ba? So, pwede naman yun. So, ang gusto lang natin sabihin dito, lahat ng nagsasangla, lesser value lagi ang binibigay. At kapag hindi mo natubos, syempre, meron niyang legal consequences. Meron din pong iba ang ginagawa, sangla ng ATM. Yung nanay ko dito dati, laging nagsasangla ng ATM yun . So, ano siya, onti lang, no? Parang yung pinagsanlaan mo ng ATM, bibigay mo yung password mo. Yung utang mo, kakaltasin doon. And then yung remaining, yun yung ibibigay sa'yo. So, parang siguro 1 year. 1 year na yung mom ko, walang hawak na ATM. Nakasangla pala lagi. So, dini-discourage po yung pagsangla ng ATM. Okay? Kasi yung sanglang ATM po kasi, may mga ibang mga private information, no? Na dapat hindi nakakalabas sa iba. Data privacy, no? Pero yun nga, sabi ng mga kakilala natin, wala tayong magawa . Wala kaming magawa. Ano isasangla namin? Wala kaming lupa. Wala kaming alahas. Wala kaming sasakyan. Wala kaming gadgets. Wala kaming titulo. ATM lang ang meron kami. Sometimes nga, mas masakit dahil yung mga ATM ng mga pensioner, pati yun, nasasangla. Yun ang masakit, diba? Imbis na meron silang monthly na nakukuha dahil pension nga nila, dahil sa biglaan yung pangangailangan ng pera, wala silang nagawa kung hindi nasangla yung ATM. Okay? So pag-uusapan din natin yung mga biglang sumikat na mga kontrata na sangla tira, no? Na biglang kumala tapos parang halos lahat na lang no sangla tira, no? Pwede daw ba isangla yung may bahay? Grabe naman yun. Siyempre hindi pwede. Beyond commerce of men na yun kayo talaga. So hindi sinasangla mo yung bahay. Joke lang daw po. Anyway, paano na isasangla ang titulo kahit hindi nakapangalan sa nagsangla? Illegal yun. Ibinibigay ba ang titulo ng lupa sa pinagsanglaan? Oo, yes, binibigay po ang titulo. Ang problem kasi doon, it's either gumawa sila ng peking dokumento, special power of attorney, authorizing that person na merong power na siya po ay tawag dito? Na authorized na isangla yung titulo. Tapos, nagpa-notary dun sa may mga fly-by-night na kung tawagin natin. So, yun, mag-ingat kayo sa mga ganon. Pero pwede pong mahabol yun ng may-ari kasi unang-una, wala siyang consent. Pangalawa, wala siyang knowledge. Later, isinangla na pala ng mga
kapatid niya o kaya magulang niya o kamag-anak. Sakit yun ha, yung trabaho ka tapos malalaman mo yung property mo wala na. Tapos syempre para makuha mo yung titulo, obligado na ikaw pa magbayad. Florence Regalo, magandang gabi po. Listening po from Pila, Laguna. Jerry Sumagaysay. Melvin Ugbamin, good evening. Nanonood po kami sa Las Piñas, Attorney Cam. Ray Martin Manaras, bagong viewer to. Elmer Bendol din po, nanonood daw. Ivy Gutierrez from Pangasinan. And Antonio, salamat. Abat, ayan, good evening, nanonood po sa may Negros Occidental. Shoutout na rin po kay Papa Will, Mama Jovita, and belated happy birthday kay Nanay Connie Vista dyan po sa may Virac, Catanduanes. Eddie magandang gabi. Josephine Karimbao, Maya Bell, congratulations DZRH for being number 1 radio station in Metro and Mega Manila sa Kantar Survey. Stay safe always from Las Piñas. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa namin... Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Sabi ni Joel Mangasep. Sabi niya, congratulations po DZRH. And attorney, number 1 po talaga kayo sa family sa family namin. Uncle ko po nag-work po sa company po nyo for almost 40 years. Sa finance department po siya before. O, diba? Alam niyo po yung mga employees po dito talagang nagtatagal hanggang 20, 30, 40 to meron mo 50 years. Oh, 'di ba? Pag naka 20 years ka dito, meron ka ng mahiwagang singsing. meron ng loyalty ring, okay? Tanggap muna tayo ng balita mula kay RH27 Noche Cacas. 81st Liberation Day sa Las Piñas, ginugunita po. Pinangunahan ng mga veterans at city officials. Yan po ang detalye ni RH27 Noche Cacas. Good evening, Atty. Cam. Pinangunahan ni Las Piñas City Mayor April Aguilar at ang mga opisyal ng 23rd Veterans District NCR ang ika-81st Liberation Day na ginanap sa barangay Zapote, Las Piñas City. Sa talumpati ni Mayor April Aguilar, inalala ang naging ambag, sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ng mga veterano noong panahon ng World War II. Ayon pa sa alkalde, ang araw na ito anya ay hindi lang pag-alala sa kasaysayan, kundi pagpupugay sa mga sakripisyo para sa kalayaan. May malalim na paggalang at pagpasasalamat sa mga veterano na mananatili bahalagang bahagi ng komunidad. Buhay na buhay pa rin anya ang diwa ng mga veterano sa lungsod at sa buong bansa. Pinasalamatan rin ng alkalde ang Las Piñas City Tourism and Cultural Office sa pag-organisa. Present rin kanina ang vice-alkalde na si Imelda Aguilar, City First District Councilor Alili Aguilar at Barangay Zapote Chairman Honorable Gabriel Toti Gonzales at iba pa. Arit sa 27, nagsikakasa sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH27 Noche Cacas. Sa mga empleyado pa po namin na nakikinig ngayon, meron daw tayong empleyado na fan ng DZRH dahil dito po nag-work sa Finance Department. 40 years, sabi ni Joel Mangasep. At syempre, pagbati rin, happy birthday kay Mr. Ian De La Cruz, Christian De La Cruz. Birthday niya ngayon. Di pa kami nakakatikim ng pa-burger mo Mr. Christian De La Cruz Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin. May kinalaman pa rin po sa sangla. Sabi nga nila, ang taong nagigipit, sabi nila sa pataling kumakapit. Hindi! Doon muna sa utang o sangla kumakapit. Yan. Ano nga po ba ang kontrata ng sangla, no? Ang kontrata po ng sangla ay kontrata kung saan ang uutang po ay papasok sa isang kontrata ng pagkakautang at siya po ay magbibigay ng seguridad para mabayaran ang kanyang pagkakautang sa kanyang inutangan. Ang daming utang na words. Parang 1, 2, 3,
4, puro utang yung narinig ko. Pinagkakautangan, inutangan, uutangan, gano'n, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, wala pong masama sa umutang. Yan naman po ay legal. Basta alam mo ang iyong obligasyon, alam mo at kilala mo by heart si Judith. Kailan ba ang yung Judith, no? At hindi lang yun, dapat naintindihan mo, no, ang iyong obligasyon, at kung kailan ka magbabayad, at kung sakali mang hindi ka makapagbayad, wag mong i-block ang iyong kaibigan. Wag mo ring i-delete ang kanyang Facebook sa iyong friends list. At wag kang magtatago sa kanya. Ayan. Dahil mas maganda, ayan, kausapin mo siya, no? Lalong-lalo na kung sabihin mo hindi mo pa mababayaran sa ngayon, pwedeng doblehin na lang next time, o kaya naman humingi ka ng pasensya. May mga iba po kasi ngayon na kapag siningil mo, sila pa matapang, sila pa galit. Pero nung nangungutang, ang bait-bait. Di ba? Ay, totoo yan. Mga nangungutang na sila pa galit, pero nung umuutang, ang bait-bait. Di ba? Maganda yun, ha? Magandang parang slogan o kaya meme, no? Okay. So, again, okay lang po umutang. Basta kung hindi mababayaran, mag-notice ka lang. Especially kung halimbawa, umutang ka, tapos secured siya not by any of your properties, but by your check. Diba? Nag-issue ka ng cheque, tapos walang pondo, tapos tatalbog. Siyempre, bago tumalbog yun, unang-una, pag tumalbog po yun, meron yung penalty from the bank. Parang if I'm not mistaken, kada talbog 2,500 or mas mataas ba, 3,000, depende sa bank. Bukod pa dyan, tawag dito, maaari kang makasuhan ng BP22. So, may probability. Kaya dapat, sabihan mo na, uy, hindi ako makakabayad ng utang. Pasensya na. O yan, wag mo muna i-deposit. Ito yung due date ko. Doon mo na lang i-deposit para mapondohan ko. Wala namang problema. Kung nakikipag-usap ka ng maayos, alam nyo po, yung mga nagpapautang, mabait naman yung mga yan eh. Maintindihan ka naman nila eh. Basta, ikaw yung mapagkumbaba. Kasi ikaw yung merong atraso. Hindi yung ikaw na yung matapang, ikaw pa yung galit, tapos ikaw pa yung may masamang sinasabi, no? Okay. So again po, we talk about sangla. Kung ikaw po yung mangutang, kailangan may security. Mas mabilis po yun. Ito po yung ginagamit nila kapag hindi ka masyadong kakilala or hindi ka trusted. Para meron naman silang panghahawakan. Yan yung term. Kasi kung wala silang panghahawakan na collateral or seguridad, papaano na yung babayaran mo. Kaya minsan, di ba, ang mga bangko, tignan nyo ang bangko, napaka-stricto pagdating kapag ikaw ay mangungutang. Kung meron kang properties, isi-survey pa yan. Tapos, pag chinek nila yung property mo, uy, teka lang, yung property niya ay ganito lang. Worth ang value, 3 million. Ang hinihingi niya, 5 million. Hindi bibigay ng bangko na 3 million yan kahit ang property mo ay worth 3 million. Bibigay niyan mas lower. It's either 2.5 or 2.2, ganyan. So, ganun po. Para meron silang collateral na pinanghahawakan. Plus, yung interest kapag magbabayad ka. Diba? So, again, ito pong kontrata po ng sanglaan ay valid po. Basta kayo po yung nagkakaunawaan and inilalagay nyo po yung inyong terms and conditions. Kailan magbabayad, magkano ang interest. Okay, magandang usapin ang interest. Sabi ng ating batas, kailangan po kapag mangungutang ka at merong interest, nakalagay po ito black and white. Ibig sabihin, nakasulat, naisusulat, napirmahan nyo. Dahil ito ang pruweba na kayo ay nag-agree o nagkasundo na bayaran ng pagkakautan sa ganitong halaga ng interest. Kapag puro laway lang ang inyong puhunan, o sige, babayaran ko yan, basta ang interest ay ganito. Ay, sure po. Sure po. Baka pag hindi nagbayad ng interest yung pinagkakutangan nyo, wala kayong magagawa kasi hindi kayo
black and white or hindi nyo isinulat yung interest. Kasi madaling sabihin, may interest to, akong bala dito. Teka lang, wait. Teka, kailangan muna in written. Ganyan. So, so yun po, no? So, kailangan po, na-distract ako sa question ni Antonio, Pero maya yan, Antonio. So, kailangan po, no, na importante, written, nasusulat, interest, magkano, buwan-buwan o annually. Okay. Ang alahas naman po, halimbawa, isasangla natin. Punta ka ng pawn shop. Diba? Punta ka ng mga, ang dami pong mga ano dyan yung mga pawn shop na pwede kang what do you call this? Mag pawn shop hopping. Tingnan mo kung sino mas malataas na rate. Di doon ka magsangla, no? Tandaan po ninyo na itago po ninyo yung mga pawn shop ticket in case na babawiin na ninyo or tutubusin na ninyo. Ang hirap kapag naremata hindi ba? So, kapag halimbawa nakita nyo na okay naman yung pawn shop, ayan, pwede po kayong magsangla dyan, but tandaan po ninyo, lesser ang value ng ibibigay sa inyo. However, hindi naman po natin nila lahat, no? May mga pawn shop po, no, na pinapakailaman yung mga item kahit hindi pa talaga siya naremata. Tandaan po ninyo, nung binigay sa inyo ang item, in good condition, yung alahas, hindi yan pwedeng palitan basta-basta. Hindi yung pwedeng galawin basta-basta yan. Hanggat hindi nareremata yan. Kasi may balak bawiin yan. Now, dapat yung alahas na yan sinasangla sa inyo, inilalagay nyo yan sa isang vault or sa isang safe, para ma-safe keep nyo po yung inyong mga alahas ng kliyente ninyo. Hindi rin po pwedeng gamitin yan. Wala yung kliyente ko, matagal pa to. Gamitin ko muna ang kanyang relo o kaya gamitin ko muna yung gold niyang mga alahas. Bawal po. Hindi sa inyo yan, okay? Paano kung halimbawa, nanakaw, pumunta ka, suot-suot mo, nalaglag, nawala, paano yung pagbabalikan na? So, bawal po yun. Prohibited acts po na galawin, i-dissect yung mga alahas, lalo't hindi pa niremeta, at dapat i-preserve in a good condition. The way na ipinigay sa iyo in good condition, pagbalik dapat ganun din. Paano ko nalaman? May mga kakilala po ako na nagsangla, may mga bato. Tapos, yung bato, syempre binabalik, no? Hindi na makinang. Sabi ko, parang iba na siya, hindi na siya diamante. At kung halimbawa man, na hindi siya diamante, or mapapansin mo, mawawala yung mga bato. Ibig sabihin, lumuwag yung alahas, pinakailaman, no? O kaya naman, iba na yung inilagay, or not in a good condition na. Pag ganun, ano tayo dyan? Away-away tayo dyan, no? Sabi niya, attorney, pag halimbawa na-foreclose ba ng bank ang property na ilang taon namang nahulugan, walang mababawi sa ihulog sa kung ilang taon. Ito nga po dahil ito po ay, yung kontrata nyo ay contract of adhesion, yung mga nakasulat doon, ang hirap na basahin sobrang liliit na, no? May mga iba po na parang pag na-foreclose mo na, no, may certain ka pa rin po na makukuha, lalo kapag nagka-auction yan. May makukuha ka pa rin po dyan. Ang balik ko niya rin, total amount of the property, no, isinangla. Tapos, ito yung nahulugan mo. Tapos nung sinangla nila, ito yung nabid, no? Nabayaran na yung pagkakautang. Yung excess doon, ibibigay doon sa may-ari. Pero, sasagutin ng may-ari yung mga process na nangyari, yung mga procedure, yung mga ginastos ng bangko. Ang problema dito sa bangko minsan, no? Grabe. Halimbawa, gagastusin mo yung yung procedure. Yung mga gastos ng bangko. Ang value ng property mo 5 million. Pero wag kang nakalagay dun sa mga process nila. May binayaran silang law firm worth 10 million. Pag kukunin mo yung property, yung binayad nila 10 million doon,
Ganon din ba yung babayaran mo? So medyo medyo dapat yan ang tignan din natin sa mga susunod na kabanata. Teka nga muna, ayan, balik muna tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Napapasarap tayo sa kwentuhan. Oras po natin, alas 7:17. Kasama pa rin po, ako po si Attorney Cam. This time check is... Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Shout out po muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig po, ayan, sa may syempre sa radyo, ayan, dito po sa social media, and of course kay Melvin Letrodo, ayan, domo arigato, magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out rin po, pahabol pagbate kina F. Schroeder, tama po ba ito? Ganun din po si Jericho Ferrer, si Antonio, ayan, Gutierrez, magandang gabi. Kay Tita Erlinda dyan sa may Ilocos, happy listening po sa inyo and happy watching, ayan, sa Facebook. Shout out din po kay Michael and Moonbeats, ayan. Eddie, uy, magandang gabi. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin. So, again po, no, sa sangla, pwede po magsangla ng jewelry sa mga pawn shop. Pero ang mga pawn shop, dapat po alagaan, in good condition lagi. Kung anong binigay, yun din po ibabalik. Ha? Huwag nang kalikutin at huwag tanggal ng mga diamante at magpalit dyan. Dahil may liability kayo dyan. Okay? Ganun din po, no, especially kapag mga pagsangla sa mga bahay at lote o house and lot, no? So, dapat po yung nagsasangla may-ari ng property. Kung hindi man, meron siyang special power of attorney. Pero para ma-sure nyo, due diligence, tawagan nyo po yung may-ari kung talagang nag-execute siya ng SPA. So, just to make sure na hindi forge yung signature, ano po. At dapat po ba na ipanitaryo at saka iparehistro po ang contract of mortgage o kaya naman po yung kontrata ng sanglaan? The answer is yes, no? Importante po na ipa-annotate po, i-notify po si Registry of Deeds. Bakit? So malalagay po doon na yung property na yon ay nakasangla. So hindi siya pwedeng basta-basta ibenta. Meaning to say, kapag may buyer po kasi na bibili ng property, ang una niya dapat kukunin yung
original na certified true copy, no, ng title. So makukuha po yan sa Registry of Deeds. So may mga extension office sila, pwede nyo pong bisitahin. Ito po yung parang kulay blue, yung gilid, pag nakita nyo po. So kung halimbawa po na may annotation doon, notice to the whole world. Kasi, ibig sabihin, itong property na to ay hindi po pwedeng mabili dahil ikaw ay may knowledge na may sangla pala ito. Unless otherwise, may usapan kayo, oo, tama, nakasangla yan. Bayaran mo na yung pinagsanglaan ko, tapos ibawas na lang natin yun sa total contract price. Wala namang problema doon. Okay? So, depende sa usapan yan. Ay, importante, naka-notify po si Registry of Deeds para alam po nung mga buyer ng mga property or properties na makita yung history ng property na ito. May encumbrances ba, nasa lease pendants ba, under litigation, or kahit ano pa mga annotation. Maraming salamat. Thank you so much po sa pakikinig at panonood po sa DZRH Usapang Legal. Muli po nakasama niyo po. Ako po si Attorney Cam. Happy listening kay Binibining JC. Ayan, sabi ni Melvin. Tuesday and Thursday po nakasama po si Attorney Rina Seco. Muli po para sa DZRH. Hanapin niyo po ako, ha. TikTok account ko ATTYCAM Attorney Cam. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 7:28 na po ng gabi. Ang oras na yan ay Hello, Washi! Laundry day na naman!